Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. No? Okay, so all right, so we are now officially 6,689 subscribers. Konti na lang guys, 11 na lang, we will be reaching our 6,700 subscribers mark. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung ano no, yung pahayag po ni um, dating Senador Antonio Trillanes, Sandy Trillanes, natatakbong mayor ng Caloocan City ngayong 2025, no? Miyembro po 'yan ng Magdalo. Dati po itong senador, okay? Ano po 'to? Kapanalig po nila Noynoy Aquino, nila Risa Hontiveros, at saka ni Leni Robredo. Ngunit hindi po natin alam kung magkasundo pa rin si Leni Robredo at si Sani Trillanes dahil nga po ay hindi na aktibo si Leni Robredo sa politika, no? Ayan, siguro po nagising na mas maganda talaga na magkakasama sila ng mga anak niya, no? Yung tatlong Marias niya at tatlong babae niya na si Leni Robredo. Okay? Maganda naman po 'yun dahil talaga namang intact sila bilang pamilya. Okay? Ngayon po, no. Ano po no, nagpahayag po siya do sa um, hindi ko alam, isang kapihan no? Kasama si ano, dating si Mison, Attorney Mison yun no, nagpahayag siya na ngayong second quarter daw na ito ng 2024 ay aarestuhin na si dating Pangulong Duterte. O kaya baka ano, i-ano po natin sa konteksto ng baka lalabas na yung warrant of arrest ng ICC kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, nagbabanggit po siya ng mga technicalities. Okay, pag-aralan po natin yung mga technicalities na yan. Unang-una, no, hindi po tayo miyembro ng ICC, no, mula noong 2019. Dahil 2017, nag-file po sila ng kaso sa ICC kay Rodrigo Roa Duterte. Okay? 2017 po yan. 2016, naluklok po bilang Pangulo ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, natalo po niya ang mga kandidato ng kalaban. Oh, yan. Okay? Si Binay, si Rojas, si Po, yan, 2016 po yan. Okay? Tapos, yung 2017, nag-file po sila ng kaso. Okay, 2018, nadinig ang kaso na final nila, Antonio Trillanes, at saka ayun nga ba, no? Tapos nung 2019, um, umatras, no? Lumabas sa ICC ang Pilipinas sa pangunguna po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So pero nagsasabi po mga justices, ibang justices, retired, no? Mga retired justices. At saka di ko po alam kung napagdesisyon na ito sa Supreme Court na merong ano po no, may jurisdiction ang ICC mula nung 2011, no? 2011 hanggang 2019, no? Mula nung miyembro tayo, no? Sabi nga ni Senator Llanes ay um, isa sa mga pumirma doon sa concurrence ng ICC ay si Pangulong Bongbong Marcos nung senador pa siya at saka si Sani Trillanes nung senador pa siya. Okay? So magkakasama po kasi yung mga yan 'Di ba? Oh, pati si Cayetano yata. Hindi ko lang alam kung kasama si Cayetano sa pagpirma doon sa ICC. Okay? Oh, tapos pagkatapos po noon ay ano na no, wala na, hindi na ano na, pero sabi niya nakakuha na daw po ng mga ebidensya, no? Nakapag-interview na, nakakuha na ng mga ebidensya ang ICC sa mga kaso ni Digong at saka ni Bato de la Rosa, no? Ayan, tama po, no? Si Senador Bato de la Rosa ay kasama diyan. Hindi ko lang po alam talaga kung kasama si Vice President Sara Duterte. Okay? Hindi ko alam kung merong ano, no? Sabi ni Las Cañas ay kasama naman daw siya, no? So parang maraming alam po to si Las Cañas, kumbaga. All right. No, tapos ano po, no, nakakuha din daw ng ebidensya, something like that. Okay? Sabi nga daw ng kanyang informations or ng kanyang reliable source ay lalabas na daw po ang arrest warrant o aarestuhin na ngayong 2024, second quarter, si dating Pangulong Duterte.
ano na po ngayon March na po ngayon. So next month, ano na po yan? Start na po yan ng second quarter. April, May, June, no? So hintayin po natin hanggang June. Kung hindi po lalabas ang arrest warrant o maaresto, ay ewan ko, hindi ko po alam. Tandaan po natin yan mga kaibigan ko, ha? Tapos, ano po, nagbanggit ng mga technicalities, no? Hindi nga tayo miyembro, no? Pero, miyembro po tayo ng Interpol, no? Ibig sabihin po niyan, pag nag-ano po tayo ang Amerika po ay nagbigay ng red notice, no? Yan. Nag-red notice sa Interpol at saka sa mga iba't ibang mga bansa. Ibig sabihin, hindi pwede magbiyahe hindi po pwedeng magbiyahe si Bato de la Rosa at saka si Digong Duterte, no? Sa iba't ibang mga bansa, no? Dahil po pwede silang posibleng arestuhin sila doon. Okay? Naman tanong, hindi naman magbibiyahe ito si Bato de la Rosa at saka si um, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman sila magbibiyahe. Dito lang sila sa Pilipinas. Okay, ganun pa man, okay, ang Philippine National Police at ang Pilipinas ay miyembro ng Interpol. Okay? So ibig pong sabihin nun ay pag nag-red notice, pwedeng arestuhin ng Pilipinas at ng PNP through the Interpol si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka si Bato de la Rosa. Okay? Kaya lang ito ang mga problema. Ito ang ano doon, isa pang tanong, kaya ng Philippine National Police may kaya sila para arestuhin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka si Bato de la Rosa. Tandaan po natin, si Bato de la Rosa ay isang senador. Okay? Siyempre, hindi siya pwedeng arestuhin sa Senado. Alright? Pwedeng sumuko siya, pero hindi siya pwedeng arestuhin sa Senado. May immunity yan. Okay? Kung ano, paano kung dyan na lang siya, di ba? Dyan na lang siya sa Senado. Wala nang uwian. O para ka rin nakakulong dyan. Di ba? Parang gano'n. Okay. Si Pangulong Rodrigo si ano pala, Bato de la Rosa ay dating naging chief PNP. O syempre, yung influence niyan ay ano pa rin, di ba? Maano pa rin, nandiyan pa rin yan, no? Now, si dating mayor, no? Dating presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Okay? Paano ko arestuhin siya, no? Tingin mo, sabi nga niya magkakabarilan daw di ba? Sabi niya. Tapos, siya pa ang presidente na nagtaas ng mga sweldo ng mga military and police personnel. So, di ba? Oh, may kaya sila para arrestuhin siya. Pangalawa, no? Ito, matindi to, no? Definitely, aarestuhin niya mga yan gagamit ng puwersa ng mamamayan, puwersa ng gobyerno, okay? Kung ang ating Pangulong Marcos ay papahintulutan ito, no? Sabihin niya, sige, meron na tayong red notice, arestuhin na natin, no? Pero ano lang natin, no? Nasa background lang ako, labas ako diyan, ha? Pero arestuhin niyo na, may paspas na. O pwede niyang sabihin yung mga ganong bagay. Alright? O, di ba? Ayun, yun yung mga technicalities, kumbaga. Okay, so maraming salamat naman, Antonio Trillanes, Sunny Trillanes, profesor, at saka dating senador, ngayon future mayor ng Caloocan City, Sunny Trillanes sa inyong mga haka-haka or mga sinasabi no sa ating media no. Okay, sa mga fans at saka galit kay Senator Antonio Trillanes, kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to continue all these programs. And of course, no, yung mga bali-balita na ganito, no, lagi natin sinasabi sa inyo, as much as possible, tayo na una o kung hindi man, within the week or within the day, maibalita natin to at mailabas natin mga haka-haka din natin, no, mga opinion natin, insights natin about this political maneuvering or political situations here in the Philippines. Okay, sige. Thank you so much, guys. God bless you all. Bye-bye.